Bakit nga ba tinatawag na poorest of the poor ang Pilipinas? Hindi ito base sa GDP or sa kapita ng aming bansa. Ang Pilipinas ay pinakamayaman sa natural resources. Yes, hindi kami mayaman sa pera o sa GDP ng bansa. Dahil ito po ay may kaugnayan sa mga korap na politiko. Ang mga politiko po ngayon ay hindi po pwede pagkatiwalaan. Dahil sapagkat hindi ho lahat ay kapani-paniwala. Lalo na po, pag araw ng eleksyon, sila po ay masarap magsalita. Matamis ang dila. Akalain mo yun? A lot of politician, marunong lang ho mag-sales talk. Kasi yung pagiging politics dito sa Pilipinas, it's all about business. Yes, negosyo po ang politika. And yes, last few election, nabigyan ako ng sobre. Yung sobre na yon is galing yun sa isang tao na, hindi ko na ho papangalanan. Alam niyo kung bakit? Yes, inano ko yung pera, kinuha ko. Hindi ako bumoto. Bakit? Pera ng bayan yun, men. And wala namang, hindi naman ako sinasabi na yes, suhail ako, bakit ko tinanggap yun. Be practical, men. Lahat tayo tumatanggap ng sobre. So, dito po sa lugar ko ngayon is talamak naman ho. Dito sa Pilipinas, ang korupsyon, lalong-lalo na ho sa flood control. Yes, milyon-milyon, bilyon-bilyon, trilyon pa ho ang ginagasto ng Republika ng Pilipinas para lang po sa mga mamamayang Pilipino. Subalit ang mga Pilipino ay nagpapaalaypin pa rin po sa salapi. At yes, hindi po natin may iwasan na dito sa Pilipinas ang yang korupsyon. Dahil ho, ang mga pinipili at binoboto ng mga tao ay yung mga korap na politiko. Kahit alam naman nilang nakulong na yung tao at may history na ho ng korupsyon. Hindi naman ho natin masasabi na yung Pilipinas ay magbabago sa loob ng ilang dekada pa o sa next generation. Pero hopefully, darating ho yung araw na yung uunlad na po ang Pilipinas dahil baon na ho tayo sa utang. Ngayon pa lang ho. Kaya hindi ko ho alam kung ano na ho ang mangyayari sa future generation. Kagaya ko, I'm just 21 years old at living here in Philippines and this is what happened. Pag simpleng Pilipino, simpleng mamamayan ka lang dito sa Pilipinas, hindi ka ho mabubuhay sa loob lamang ng isang linggo sa minimum wage dahil ho sa mga tax at inflation na nangyayari dito sa Pilipinas. Akalain mo po, tuwing lumalabas ako, kulang ho yung 100 peso. Kaya po hindi ko na ho inaano yung lumabas. Hindi ko na ho hinahayaan yung sarili kong lumabas lagi. Kasi nga, 100 peso ho, minimum sa isang araw o sa 1 minute lang ho, ubos na yon. Kaya po pag pumunta ako sa syudad, worth 1,000 peso or $8, yes, or 18, I don't know, 18. Kulang ho. So, ano na lang ho yung kikitain ng isang normal na mamayang Pilipino. Lalong-lalo na ho sa gas. Napakamahal ho ng krudo dito sa Pilipinas. Samantalang ho sa ibang bansa, ang krudo at ang mga pagkain or foods sa ibang bansa ay normal pa rin. Samantalang dito sa Pilipinas ay napakalayo natin sa Strait of Hormuz. Akalain mo ho yun? Tayo pa ho ang pinakaunang apektado. Kung sa research ko ho, ang Pilipinas ay mayaman. Hindi na lamang sa natural na mineral. Mayaman ho tayo sa ginto, natural resources, sa oil, syempre, pero hindi po ito pinaglalaanan ng ating gobyerno. Bakit nga ba? Takot nga ba sila? Hindi ko rin ho alam. Pero ang totoo lang, siguro, kung ang budget na nilaan sa flood control ay ininvest nila dun sa oil industry dito sa Pilipinas, baka sakali mas marami pa silang makakamkam, di ba? Dapat inuna nila yun. Kasi mas maraming pera sa oil kesa dun sa flood control. Pero yung flood control is madali. Kasi dyan na yun yung budget eh. Trillions. Akalain mo yun, lubog na sa utang yung Pilipinas.
Bakit ko nga ba nasasabi to? Kasi pagod na akong mabuhay dito sa Pinas, men. A lot of people is sick to live here. Pero no choice sila kasi wala silang pera pang punta ka abroad. Yes, wala silang pera at dito sila pinanganak. Wala silang choice kasi ito yung nakamulatan nila. Wala silang choice magtiis. So a lot of people is magtiis sa dilubyong nararanasan natin dito sa Pilipinas. Yes, so sad na makita ang mamamayan nating Pilipino na nahihirapan, pero ang mga taong nasa posisyon, masaya nakaupo dyan with aircon. Salamat po sa panonood. Adios.